Mapagpalang umaga po mga minamahal kong kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente. Marahil po nagtataka kayo dahil wala ako sa prayer room. Kasi po, sa taas po, sobrang init mga kapatid. Kaya dito muna po ako magbablog ngayon dito sa baba. Pansamantalang dito medyo malamig-lamig. Pero ang tanong ko, kayo po ba'y nalulungkot? Kayo po ba'y naguguluhan? Namomroblema? Mga kapatid, hindi po aksidente ang araw na ito. Ang araw na ito ay kasagutan ng lahat ng inyong mga kahilingan sa Diyos. Pero bago ang lahat, itaas po na natin sa Ama ang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Ama, maghari po nawa ang inyong napakabuting kalooban at inyong walang sawang pangangalaga at pagmamahal sa amin. Kami po yung buong puso nagpupurit nagpapasalamat sa inyo pong dakil at kabanal-banal ng pangalan. Sa ngalan ng inyong buktong na anak na si Jesucristo ang aming Panginoon Diyos. Amen. 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 Okay mga kapatid ko. Sa panahon po ngayon, lahat po tayo kailangan merong pananggalang. Pananggalang laban po sa mga masasamang espiritu. Kasi po mga mahal kong kapatid, eto na po yung panahon na sinasabi, no? Na nagsisimula na ang panahon ng kawakasan. Na sinasabi po, tinanong nila sa Panginoon Jesus, kailan po magwawakas? Kaya sabi niya, maririnig nyo mga gera, gulo, lindol, sakuna, no? Pag nangyari na po yun, nagsisimula na po. Pero bibilang pa po ito ng 1,000 taon bago maganap. Nagpaparamdam pa lang po sa atin. Ang ibig sabihin, kaya nga may panahon pa. Meron pa tayong pagkakataon na gumawa ng kabutihan. Diba? Naguguluhan ka. Ano ang maitutulong ng gulo sa isip? Namomroblema ka? Ano maitutulong ng problema mo sa iyong buhay? Nalulungkot ka? Ano maitutulong? Kahit anong mangyari, gumawa pa rin tayo, no, na ikasisiya ng Ama at ikalilinis ng ating espiritu. Sa kabila ng kagipitan, isipin natin paano tayo makakatulong sa kapwa. Kung nagigipit ka man sa pera ba ang itutulong mo? Pwede tayong tumulong sa pamamagitan ng paggawa. O ba? Marami kang pera? Pwede kang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa pera. Marami pong uri ng pagtulong. Una sa lahat, tulungan natin ang ating sarili na mabago tayo. Baguhin natin ang pamumuhay natin material, pamumuhay natin ang puro sa material na pamumuhay, baguhin natin sa pamumuhay. Sa panahon ngayon, mamuhay tayo ayon sa espiritual na pamumuhay. Kaya mga mahal kong kapatid, hindi lingid sa ating kaalaman na meron palang humahadlang sa ating mga magagandang pangarap.
Ang mga hadlang na yon ay ang mga gawa. Kung tawagin, demonic activities. Yung mga pamamaraan nila para maihiwalay tayo sa pananampalataya sa Diyos. Kaya kung sino pa po yung palasimba, sino pa yung paladasal, siya po yung inaatake. Kaya pag inaatake na po tayo ng mga negative force, kaya nga po may pananggalang. Sa kabila ng ating panalangin, gagabayan tayo ng banal na Espiritu kung paano natin iwaksi o itakwil o alisin, palayasin ang mga masasamang gawa ng mga demonyo sa ating buhay. Katulad po nito, kung meron na po kayo halimbawa ng krus na ito, ang tawag po rito, Divine Cross with Face of Jesus. Napakalakas po nito. No? Ito po ay maliit lang, mga 3 inches lang po ang laki. No? Ang lakas po nito, kahit na umaabot na 30 feet away ang distance ng mga kalaban, hindi po sila makalapit. 30 feet. Pumapatak mga mga times 3, 10 meters. 10 meters po, no? Times 3. At 10 yards yun, no? Although, basta mga ganun po ang distansya. Malayo po. Kaya kung meron po kayong mga gamit, kapag may gamit po, hindi naman po sila basta lalayo kung tayo malayo rin sa Diyos. Although alam natin, ang Diyos kasama natin. Pero kung kasama natin, hindi naman natin siya pansin, parang malayo rin siya sa atin. Diba? Yun naman sakit eh. Kasama mo, hindi mo pansin. Naggagabay sa'yo, pero hindi ka nakikinig. Tinutulungan ka, pero hindi ka nagpapasalamat. Anong uring kasama? Meron ka. Kaya po, mga mahal kong kapatid, kapag meron tayong mga gamit na tinatawag na sacramental tools, marami po akong ibibigay sa inyo na tinatawag na mga gamit, no? Hindi ibibigay na personal na bigay po. Bibigyan ko po kayo ng mga alituntunin about sa mga kasangkapan laban sa masasamang espiritu. Halimbawa po, ang tinatawag natin one set. Ito pong one set na ito ay napakalakas din. No? Multiple power at napakaraming uri ng gawain po ang magagawa nyo. Pwede, kapag may one set po kayo, tinatawag na Siete Virtudes, lightning stick, at saka po yung miraculous healing pendant. Pag meron kayo nito, pwede na po kayong pumugot ng ulo ng mga demonyo. Makakapagpagaling po. No? Ang mga pamamaraan na gawain ayon po sa kalooban ng Diyos. Kapag may gamit po tayo, lalo natin paigtingin ang ating paniniwala sa Diyos. Hindi ko mo may gamit kala mo ano na tayo, no? Kumbaga po sa pulis, hindi ko mo may barel, safe ka. Hindi po. Binigyan po tayo ng barel para gamitin natin sa tamang paggamit. Ganon din po ang mga tinatawag na sacramental tools. Gagamitin natin sa tama. May mga turo na ginagamit nila yung mga banal sa hindi tama. Kapag ginamit po yan sa hindi tama, hindi po banal na espiritu ang maghahari sa gamit.
kung hindi ang kalaban ng banal na espiritu na tinatawag demonyo. Kaya mapalad po kayo, no? Basta tandaan nyo, ito ang lingkod na buong pusong nagpapasalamat sa inyo, na buong puso naglilingkod sa Ama upang makapagbigay ako sa inyo ng maraming kaalaman about po sa paglaban natin espiritual. Ang mga gamit po na pinagawa sa akin ng Ama, pwede pong dalhin kahit saan. Dahil ang banal na kapangyarihan ng Ama ay naghahari sa mga gamit na pinagawa niya po sa akin. Kaya tandaan nyo lagi, kapag meron kayong gamit, dapat po walang bawal. No? Understood naman, bawal gumawa ng masama. Understood na yun, kasi God is good all the time. O kaya po walang bawal sa Kanya. No? Basta nasa kabutihan ka, walang bawal. May sisingit eh. Meron, bawal siyang gumawa ng masama. Hindi po kasali yun eh, kasi God is good. Siya ay mabuti. Lahat na mabuti gawin mo. Ang ibig ko sabihin. Kung magsisingit kayo ng masama, wala po sa Diyos yan. Tandaan nyo ha, maraming pilosopo, huwag kayong kakagat sa pilosopo. Huwag kayong maniniwala sa mga salita ng mga nagbibigay lang po ng mga panlalait sa ating Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Always remember, mocking God is a curse. Ang panlalait at pagtatakwil sa Ama ay sumpa. Lahat po ng gamit na ito na pinagawa sa akin ng Ama, sasamahan kayo nito sa mga kabutihang gawa. Marami rin pagsubok. No? Tinitignan niya kung anong uring gawa meron ka. Kapag ang gawa mo at ang iyong ninanais, yung nais mo lang, hindi nais ng Diyos, huwag kang aasa na kasama mo sa gawain ng Diyos. Kasi nais mo lang eh. Magkasama kayo. Una sa lahat, nais muna ng Diyos ang dapat masunod, susunod lang po tayo. Kaya sinabi po ng Panginoong Jesus, I am the way. Diba? Sumunod kayo sa aking daan. Kaya kung saan siya dadaan, susunod tayo. Ang kahulugan noon, hindi naman kalsada yan. Ang ibig niya sabihin, kung ano yung kanyang sinasalita, sundin natin. Kung ano yung kanyang ginagawa, gawin natin. Yun po yung tinatawag na I am the way. Yung sinasabi naman, ang kumain ng aking tinapay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun naman po yung sinasabi na ang tumanggap ng aking salita. Pag tinanggap niyo ang salita ng Diyos, dapat ipamuhay natin. Maraming tumatanggap, puro amen. Amen, amen. Pero wala. Isa buhay natin, mga mahal kong kapatid ha. Una sa lahat, no? Ang maya-advise ko po sa inyo, number 1 po, kailangan ng tao na meron kayong one set. Pag meron na po kayong one set, it will change your life. Especially po, mayroong lumalabas sa inyong bahay, nagkakatakot-takotan kayo, hindi kayo dapat matakot. No? Meron tayong miraculous healing pendant. In every corner of the house, lagyan nyo nito. Lagyan nyo. I guarantee 100%. May malaking pagbabago na magaganap sa buhay nyo. May kamalasan na aalisin, lilinisin po ng banal na espiritu ang inyong tahanan. Lahat, pati kayo, magbabago ang kaisipan nyo. Marami po kasi na naglagay, no? Ang sinasabi ko nga, hindi ko mo naglagay ka, hindi ka na magbabago.
magbago rin tayo. Parang isa pong may sakit yan eh. No? May sakit. Nagpa-doktor ka. Binigyan ka ng gamot ng doktor. High blood ka eh. Binigyan ka ng maintenance. Makakatulong po yung maintenance ng sa inyo. Pero wala kang ginawa kundi kumain ng mga bawal. Anong silbi? Kung ang pag-uugali nyo, hindi nyo rin binago. Kasi ganito po yun. Yung maintenance, to protect na ang inyong dugo ay magkaroon ng normal na kulay at normal na texture, hindi malapot, hindi naman sobrang labnaw, yun normal lang po. Back to normal kayo. No, ang dugo. Yun po yung gawa ng maintenance. Pero yung pag-uugali nyo, lagi kayong galit. Lagi kayong magulo, kumakain kayo ng bawal. Wala tayong magagawa po. Kahit may gamot. Di ba? Ganon din po sa bahay. Kapag mayroon pong mga proteksyon na ang bahay, matuto tayong manalangin araw-araw. Pagdating sa bahay, igalang natin. Dahil ang tawag nga po yan, home. Tahanan. No? Tahanan po natin. Yan tinatawag na pag nasa tahanan ka na, natatahan ka. Hindi po silungan lang yan. Pag sinabing tahanan, nandyan din po yung pagmamahal ng isang buhay, isang pamilya. Kaya pagpalain po kayo lahat, mga mahal kong kapatid. Kailangan talaga ng lahat ng tao. Ito ang inyong lingkod, Simon Senior Father Jaime Vicente. Na nag-a-advise sa inyong lahat. Kung maaari lang nga po, no? Kung ayaw nyo pa ng one set, gumamit po kayo ng divine, no? Divine cross with Jesus Christ. Ito po. No? Ang regular price po nito is 4,000. Pero naka-promo ako. Meron po tayong 5 days na naka-promo ito ng 50%. 2,000 only. I guarantee, maliligtas po kayo sa mga aksidente ng kamatayan. Ligtas po kayo. Yung pag tinawag na aksidente, kasi po minsan hindi naman tayo ma-aksidente, nadamay lang tayo. Sa madalit salita, kung nadamay ka lang, kasama ka sa aksidente, pero hindi ka kasama sa mga namatay. Yun po ang mahalaga. Buhay ka. Kaya lahat po na naniniwala, no? Sa banal na cross. Tandaan nyo ang cross kasi may sumpa nung panahon. Dahil pinapatay po sa cross ng Kalbaryo yung taong mga makasalanan. Ipinapako sila sa cross. Pero mula nung pinapatay sa cross ng Kalbaryo, yung taong walang kasalanan, doon po nagkaroon ng halaga ang krus. Nawala po yung sumpa, kaya ang krus ng banal na krus, naglilinis po siya ng sumpa na nakatalaga sa lahat ng tao. Pagpalain kayo, mga mahal kong kapatid, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. May 5 days na lang po. Kung maaari lang po, no? Marami po kasi kung kailan tapos na ang promo at saka nakikiusap. Ganun po pagpalain po kayo lahat ng Amang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen. 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 God bless you all. God bless you.